This is the son who is so stubborn. But it's Respeto yung babakitaan! Hindi sa bagay ginawa mo! Dito po tayo ngayon sa Ibilog Street ng Vergara, Mandaluyong. May nakapag-send po sa amin ng isang concerned citizen about po sa kinalalagyan ng Singaporean na inabando na po ng kanyang pamilya at ng kanyang ex-girlfriend na nakuhanan daw po siya ng 20 million. So, halika po at kamustahin po natin siya. Hello, ano pong pangalan niyo? Arjuna Benjamin po. Gaano ka nakatagal dito na Sa Pilipinas. dito sa Pilipinas? 13 taon taas. Ba't ka napunta dito? Yung una dahil sa mahal ko kay asawa ko, yung akala ko talaga pwedeng kasal tayo, pero kung kaya na ilan beses na hinihingi ko sa kanya, ayaw niya gawa yung annulment. May mga nakuha ba siya sa'yo na pera, bahay, ano? Kung sabi ko sa inyo yung katotohanan, lahat na ang meron nawala na eh. Ano yung magkano yung nakuha niya sa'yo kung meron man siyang nakuha sa'yo? Sa akin talaga lahat na ang kung bilang talaga sa totoo, 20 million taas talaga. Meron kang evidence doon or may papers ka? Wala na dahil i-passport lang meron ako. Paano ka napunta sa gantong sitwasyon? Kailan ka pa natutulog sa kalsada? Dahil sa yung una, dahil pagkatapos na sobra na ang anak niya eh. Bastusin o dinitrato nila ako parang hayop eh. Sa isip ko, hindi ko kaya na eh. Okay, so anong nangyari naman dito sa braso mo? Sobrang depressed na ako. Ganon talaga. Gusto ko tapusin yung buhay ko. Ganon. Kanino ka kumukuha ng mga pagkain mo sa araw-araw? Minsan talaga walang pagkain. So gutom na kami. Okay lang. Pero binibigyan ka naman ng mga tao dito. Opo. Anong gusto mong tulong na ibigay sa'yo ni Idol? Uwi na lang ako sa Singapore. So, ngayon pupunta tayo ng TV5 kay Idol Rafi. Ngayon, sabihin mo sa kanya kung ano yung naging storya mo, kung paano ka napunta sa ganito. Meron kasi isang Singaporean, kaawa-awa po itong taong ito at kailangan niya talaga ng tulong. Ang nangyari, siya po'y natutulog na lamang sa kalye. Pumunta sa Pilipinas noon, marami siyang pera, na-wipe out siya ng kanyang dating girlfriend. Hinututan po siya. Naubos po yung kanyang pera. Mr. Arjuna, good afternoon to you, sir. Do you speak English? I speak English. You know how to speak Tagalog? Yes. Oh, that's good. How long you been here in the Philippines? 13. Actually, it's about 13 years. 13 years plus. Okay, you're from Singapore originally? Yes. What happened to you, sir? I began having problems with my leg. First it was the toe. First it was my toe in 2018. What happened to it? Putol. Bakit po naputol? Dahil sa may gangrene talaga. Ah, okay. So Magaling pala mag-Tagalog si sir, ano? Okay, yes, sir. pagkatapos malalaman ko may gangrene talaga. Tumataas talaga yung infection. So putol yung kalating paa. After that, putol rin may ibang operation. Yes, sir. Kung kahit yung diliri ng paa, putol rin. Okay. Kayo po ay taga Singapore. Opo. Napunta ko kayo dito dahil Dahil sa mahal. Dahil sa mahal talaga. sa mahal niyo po yung girlfriend niyo. Mahal ko yung pwede sasabihin yung asawa ko po. Asawa niyo po, kasal po kayo. Hindi pa. Tagal na tagal, hindi pa. Ang pangalan po ng tinatawag niyong asawa si Teresita Alvarez. Opo. So saan kayo tumitira dito dati? Tumitira na ako maraming lugar eh. Kung kahit sa yung Ilino Cruz, Palipat-lipat. Anong trabaho niyo po noon, sir, nung nasa Singapore kayo? Journalist. I was a journalist before in SB. Ano niyo po nakilala itong si Teresita? Bago nabigla talaga eh. Nabigla talaga ang kilala ko siya. Sa loob ng 3 days lang, sa loob ng 3 days lang, Pumunta ka dito. Paano niyo ka po siya nakilala sa social media? Hindi. Noon walang social media ganun. So paano kayo nakita? Saan kayo nakita? Sa Singapore? Sa Singapore talaga. OFW po siya dati noon. Hindi. Pero okay lang. Biglang na hirap na para Hindi, pero saan nakilala mo siya sa Singapore? Opo. Saan kayo nakakilala doon? It's not right to say. Okay, it's okay. I understand. Alam ko na po. Alam ko na yun. Sige. So ngayon, niyaya ka niya dito. Pumunta ka rito. Ang pumunta ko rito dahil sa sana nga pwede na ako hinihingi sa inyo yung tulong para sa pamasahe ko. Opo, walang problema. So, Tapos yung pangalawa, kung pwede na ako patawarin sila. sige po. Walang problema, sir.
ang gusto ko lang kasana kasi matunton itong Teresita Alvarez, itong nanloko sa inyo. Dahil ang balita ko, inubos ang pera ninyo. Oh, totoo, pero patawarin ko siya eh. Pinapatawad mo na. Patawarin ko siya kung kahit na ayaw niya malalaman o ayaw niya intindi. I forgive her. Wow. You're a very nice guy. Because ito ang salita ni Panginoon. Teresita Alvarez, magandang hapon po sa inyo. Teresita. Hello po. Ma'am, andito po si Arjuna Benjamin. Kilala niyo po siya. Opo. Siya po'y natutulog na lamang sa kalye. Matapos niyo raw po siyang lukuhin at simutin yung kanyang mga pera. Yan naman po talaga sasabihin niya, expected ko na po yan. Hindi na po yan ang first time na ginawa niya sa akin. Hindi po ito ang first time na siniraan niya po ako sa tao. Kaya handa na po ako kung ano po yung... Hindi, pero ma'am, pumunta siya dito sa Pilipinas from Singapore dahil sa iyo. Tama? Opo. Oh. Mas magiging po sana kung okay lang po. Magkaharap na lang po. Kesa pong ganito sa true phone lang po. Sige po, pupunta kayo rito. Gusto niyo po, ma'am? Sige po, antayin ko lang po yung ano kasi wala po akong pamasahin ngayon talaga. Saan ho ba kayo ngayon? Mandaluyong po. Oh, Mandaluyong. Gusto niyo sunduin kayo namin. Okay lang po. Kasama ko po yung mga bata. Ang mga anak niyo po yan? Kay Arjuna? Anak ko po sa kanya at saka anak ko po sa una. Ilan po naging anak niyo? Dalawa po. Isang 10 at saka isang 7 po. Kasi tutulungan po namin siya, bigyan ng pamasahe, pauwi ng Singapore. Opo. Kasi sa tutusin po may ticket siya eh. Pero sinayang niya po eh. Dahil sa totoo na sinabi, sa panahon na yan, sobrang malungkot na ako. Ang gusto ko talaga tapusin yung buhay ko dahil sobra-sobra na hindi ko kayo tumatanggap lahat eh. Tapos ngayon, kung usap ni Tere, ganito, sige, okay lang, para sa kanya yan. Pero hindi na ako sinisisi niya, hindi na ako ano niya. Sana nga ang naintindi niya, patawarin ako siya kung kaya na ano nangyari. Ba't ho kayo nagkahiwalay, ma'am? Sir, punta na lang po ako dyan. Ayoko po ng ganito Sige eh. po, punta ko kayo dito. Mag-taxi na lang po kayo, ma'am. Pagdating ho dyan sa gate, abangan ka namin. Kami ho magbabayad sa taxi, okay? Maraming salamat. Lahat po ng kailangan mo bibigay ko. Sa totoo lang, Sir Rafi, hindi na ako sinisisi ni Tere o hindi na ako i-blame sa kanya o hindi na ako ano. Pero ito lang ang sabi ko. There's been so much that was done to me. It's okay. Tanggap ko yan. What has she done to you? It's okay. Ayaw ko sa salita na eh. So we're just gonna wait for her. No, it's okay. Ayaw ko magsasalita. Mas maganda kung tago lang ako. Kung tago lahat na ito, i-bury na ako ito. Dahil she says that I've done so much wrong to her. It's okay. Yeah, that's what she was trying to imply a while ago. She was insinuating something, but she can't tell. But she said she's gonna come over May so she can karapatan siya. say it in person. May karapatan siya. Yes. Para sinasabi ganun. Pero sa totoo, kung kahit na ano man salita ko, it's not going to change anything. The only thing I can say is, okay, pagkatapos na lahat na ginawa mo sa akin, okay lang, patawarin kita rin. Ano po yung mga nagawa niya sa inyo, sa palagay niyo? Marami po. Tulad anong halimbawa, sir? Maski na mag-sample ka lang mga isa o dalawa? It is too painful to say. Okay, so I'm not gonna push. Pero siya, sir, meron din siya allegation against you. Do you understand? Sige, may allegations against me, okay. But the thing is, I'm not making any allegations against her. All I'm saying is, patawarin ko siya, yung mga ginawa niya sa akin, paano tinitrato niya ako, paano yung tinitrato yung anak niya sa akin, kung kahit para tungkol pagdating sa yung titulo ng bahay, I forgive her. Titulo ng bahay. So bumili kayo ng bahay. Wala, hindi po ako makikita yung titulo tungkol sa bahay ng kailang taon na. Pagkatapos ng gusto ko, ilan beses ang tanong ko sa kanya, pwede kami kasal, kahit kailan. Ayaw niya. Ayaw niya. Ba't ayaw niya magpakasal kayo? Ang sabi niya, gusto mo magkasal, ganit, ano talaga ang gusto mo? Ganun. Lagi naman inukusan niya ako, lagi naman okay, may magandang salita ako sa kanya. Sige, kung ganun ang gusto mo, sige. Salamat para sa pagmamahal mo, salamat para sa paalagayan mo yung mga bata, ganun. Mga magkano po yung pera ang dala nyo nung pumunta kayo rito na spend nyo po para sa bahay, kung ano-ano pa po? 20 million talaga. 20 million pesos. Pero okay lang. Okay lang. Yung sinasabi nyo, binenta nyo yung bahay nyo roon, Okay lang. dala nyo yung process ng 20 million. Ayaw ko talaga isip tungkol sa bahay na eh. Sobrang sakit sa akin. Yung pinaka-importante sa akin ngayon, yung pamasaya para uwi. Sir,
forget about the pamasahe because okay na yan. Yung good as solved. ayaw ko inisip tungkol sa bahay o yung Sige, sir. kung gusto niya yung bahay. Yung pamasahe, sir, given. Ibig sabihin, you don't even have to mention that dahil right now, I'm not going to blame her. If she wants to come here and pag blame me, sinabi it's ko okay na, sir, may pamasahe ka na pauwi, nasabi ko naman kanina, mga damit mo, bibilang kita, at kung ano pang pangailangan mo, kung kinakailan pagamot muna kita bago kita pauwi sa Singapore. Okay? Ito lang po, Sir Rafi, ganun talaga. Yung di ko maintindihan pa rin ano ang gusto niya tungkol pagdating sa panahon na sabi ko, ano talaga ang gusto niya sa akin? Wala ako pa ay. Di ko kaya maglalakad eh. For 13 years, I've given my all. 13 years, I've given my all. My blood, sweat, and tears. What else am I supposed to do? I don't know what to say. Yeah. I don't know what to say really. Kasi she's not here yet. Then let's see what she has to say. Saan siya nakatira ngayon, sir? Sa bahay nyo? Hindi. Yung bahay na binili nyo? Oo. Doon siya nakatira ngayon? Oh. Anong dahilan ba't ho kayo nagka-gangrene? Dahil dati ang mahilig na ako sa matamis. O diabetic ho kayo? Diabetic na ako. At naputol yung paa. Opo. And then sa halip na alagaan kayo, hindi masyado magandang pag-alaga at pinabayaan kayo hanggang sa... Kayo Kung lumayas o pinalayas kayo? Yung atin niya talaga. Pero okay lang. Okay lang sa lahat ng ginawa sa akin. Okay lang sa lahat na sinasalita sa akin. Okay lang. Forgive na ako. Nakikita ko, sir, meron kang kinikim na sama ng loob. I can see the pain and suffering in your face. Pero Sir Rafi, sa totoo lang ito ay bagong 4 months na lang magtrabaho siya. Magtrabaho ni asawa ko. Noon pa, wala siyang trabaho. Saan kayo kumukuha ng para pang araw-araw niyo pangailangan? Doon sa 20 million. Hindi ka nagnegosyo? Kung kayo nausap ko sa kanya, Hindi, yung 20 million po Pero- sa paano yun? But pinang-araw-araw niyo, I pinanegosyo? spoke to her many times. Kailangan ganito. Kailangan handa para sa pangarap. Kailangan na ganito para sa pangarap. Kasi 20 million is big money. Pwedeng pang Yes. negosyo na yun. Ang daming negosyo ma-invest yun. Pero it's okay. It's all in the past. Ngayon, kung gusto niya darating tapos inakusahan sa akin, okay lang. Anong gusto niya, bigyan ko sa kanya. I just want to go back to Singapore. Sige because Sige po. Sasamahan po namin kayo at ako po maghatid sa ayaw inyo. ko umuwi ka dito eh. Dahil talaga, ang pangit ang lasa sa loob ng buwang ako. Kung lagi naman ang gusto niya i-blame sa akin, bigyan ko sa kanya para masaya siya. Para lagi naman gusto niya ang magiging isabi na sobra-sobra ganito ganyan. Okay lang. Tanggap ako, sige, kuha na. Sige, sir. But you still don't want to tell us what was your job in Singapore and how you met. No. But I have an idea how it was, how you met, and what was your job over there. I have pretty much an idea. And I'll tell you later over there. The reason why you're not telling me. Right? I promise I'm going to help you. You'll be able to go to Singapore. By Sige next week, you'll be in Singapore. Thank you po. All right? Yes, sir. Tagal ko na nahimik. Almost 13 years. Inaapura mo ako ngayon sa ticket mo. Nakakatapusin natin to. Ayoko na kayo madama eh. Nangyari sa'yo masama po. Maya, sa akin to. Pagkalalagyan sa akin to. This is the son who is so stubborn. But it's Respeto yung babae tahan. Hindi sa akin ginawa mo!